daos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya?" At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at wag nang magkasala." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nakakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na misa ngayon pong ika-5 linggo sa panahon ng Kwaresma. Isang linggo na lamang po at sa darating na linggo, papasok na po tayo sa mga tinatawag nating mga mahal na araw sa pamamagitan po ng pagdiriwang ng linggo ng Palaspas. Kaya nga magandang tanungin ang ating mga sarili sa mga oras na ito, handa na po ba ang ating kalooban upang tanggapin ang pagkabuhay ng ating Panginoon, upang tanggapin ng buo si Jesus sa ating mga buhay? Mga kapatid, ano po ba at patungkol po ba saan ang ating ebanghelyo nung nakaraang linggo? Naalala niyo pa ho ba? Sino ho nagsimba sa inyo nung nakaraang linggo? Wala ho nagsimba. Sino ho nagsimba? Ayan, may mga nagsimba po. Ano ho ang ating ebanghelyo nung nakaraang linggo? Patungkol sa talighaga ng... hindi ho kayo nagsimba? Patungkol saan? Talinghaga ng alibugang anak o yung tinatawag po nating prodigal son. At doon po nung kinuwento ng Panginoon ang talinghagang ito, patuloy niyang ipinapaalala sa atin na sa kabila ng ating kakulangan at pagkakasala, handa pa rin tayong tanggapin ng Diyos sa kanyang mga puso, sa kanyang buhay. Pero hayaan po natin mga kapatid, na mas mapalalim pa po natin ang pag-unawa po natin sa pagiging maawain ng Diyos sa pamamagitan po ng ating mga pagbasa para sa araw na ito.
At hayaan po ninyo na simulan ko ang pagninilay natin na ito sa pamamagitan po ng maraming mga katanungan po. May kilala po ba kayong mga tao na wala na pong ibang nakikita kundi ang kamalian ng iba? May kilala po, huwag niyo hong tingnan yung katabi ninyo, ha? May kilala po ba kayong ganyang tao na nakikita na lamang po ang kamalian ng iba? O kayo yon? May kilala po ba kayong mga tao na kung saan kapag tumingin sa kanyang kapwa, ang unang niyang napapansin, yung kapintasan ng kapwa niya? O meron po ba kayong kilala na kapitbahay ninyo na kapag nagluluto at nakarinig ng kwentuhan sa labas ng bahay, iiwan yung niluluto at sasama sa kwentuhan? Paligoy-ligoy pa eh. May kilala ho ba kayong marites? May kilala po ba kayong tolits? Ano pa ho ba yan? Marisol. Ang daming panawagan. Pero bakit po sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa umagang ito? Mga kapatid, sa atin pong ibanghelyong napakinggan, ang mga Pariseo at mga Eskriba ay nagdala po kay Jesus ng isang babaeng nakikiapid, na huling nakikiapid. Isang babaeng makasalanan. Pero kung titingnan po natin yung ating ebanghelyo, mga kapatid, anong oras nila dinala ang babaeng ito kay Jesus? Kinaumagahan, mula sa pagkababa ni Jesus, mula sa bundok ng Olibo, papunta sa templo ng umagang-umaga, dinala ng mga Eskriba at Pariseo ang babaeng makasalanan. At kailan nila nahuli ang babaeng makasalanan na ito? Marahil yung pagsikat ng araw. Marahil yung tinatawag nating madaling araw. Pero mga kapatid, ibig sabihin, ang mga Pariseo at mga Eskribang nagdala ng babaeng ito, hindi natulog. Makita lamang na yung babaeng iyon nagkasala. Tama po ba? Kapag gusto mong makita ang pagkakasala ng iba, babantayan mo yan. Titingnan mo yan. Pero anong marahil ang tinuturo sa atin ng Ebanghelyo, mga kapatid? Huwag mo lang tingnan ang pagkakamali ng iba. Huwag mo lang tingnan ang kapintasan ng iba. Huwag mo lang tingnan ang kakulangan ng ibang tao. Bagkus tingnan mo din na sa iyong sariling buhay, may kapintasan ka, may pagkakasala ka, may kakulangan ka. Lagi tayong naghahanap ng kamalian ng iba at ayaw na ayaw nating tingnan ang ating sariling pagkakamali. Sino po sa inyo ang nakapagkumpisal na ngayong panahon ng Kwaresma? Meron po ba? May oras pa ho, ha? May panahon pa ho para ho tayo ay makapagkumpisal. At alam niyo po minsan kapag ako ay nagpapakumpisal, may mga lumalapit po sa kumpisal na sobrang haba po kung mangumpisal. Kasi ho sasabihin nila sa iyo, Father, ang huling kumpisal ko ho, grade 3 po ako. Ilang taon na ho kayo? 75 po. Ang haba na ho ng panahon. Pero anong nakakatuwa? Sa hinaba-haba ng panahon, ang huli niyang pangungumpisal, ang haba din ng kanyang pagkakasala, sinulat niya, may kodigo pa. Pero minsan din naman po, merong lumalapit sa kumpisal, mahaba din naman mangumpisal. Pero ano ang kinukumpisal? Yung kasalanan ng kapitbahay nila, hindi yung kasalanan na nagawa nila. Kaya mga kapatid, mamaya ho ha, pag uwi ho ninyo ng tahanan, tumingin-tingin din ho kayo sa salamin.
At sa pagtingin nyo po sa salamin, huwag nyo lang sabihin, ang ganda ninyo, ang gwapo ninyo, makapal ang makeup ninyo. Bagkus kasama sa pagtingin ay ang pagsusuri sa ating mga sarili na tayo din ay may kakulangan, may pagkakamali, may pagkakasala. Pansinin po ninyo ang ating simbahan sa araw na ito. Lahat po ng mga imahen nakatakip na, maliban sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pero bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito? Bakit natin tinatakpan ang mga santo na ito? Dahil ito din ang panahon na dapat nating tingnan at ituon sa ating sariling pagninilay ang lahat ng bagay. Mga kapatid, huwag lang nating tingnan ang kamalian ng iba. Huwag lang nating tingnan ang kapintasan ng ibang tao. Ngunit tingnan din natin, tayo din, may pagkukulang, may pagkakasala, may taglay na kahinaan. Pangalawang bagay po, mga kapatid, sa atin pong ibanghelyong napakinggan, nung inilapit nila ang makasalanang babae kay Jesus, ano po ang unang bagay na ginawa ng Panginoon? Sabi po dun sa ating ebanghelyo, yumuko si Jesus. At sa pagyuko ni Jesus, gamit ang kanyang daliri, sumulat siya sa lupa. Ang tanong, mga kapatid, ano kaya ang sinulat ni Jesus sa lupa? Meron po bang nakakaalam? Walang nakakaalam kung ano ang sinulat ni Jesus sa lupa. Sa ating ebanghelyo, 2 beses yumuko ang Panginoon at 2 beses din siyang sumulat sa lupa. Pero walang nabanggit kung ano ang sinulat ni Jesus sa lupa. May nabasa po akong isang kwento na kung saan meron daw pong 2 taong matalik na magkaibigan na nagbakasyon, naglakbay, at sa kanilang paglalakbay, napadaan sila sa disyerto. At nung sila ay habang nasa disyerto, nag-away ang magkaibigan na ito, ang matalik na magkaibigan na ito. At sa kanilang pagtatalo, nasampal ng isa yung kanyang kaibigan ng malakas. Ngunit hindi gumanti yung isa. Nanahimik lang, pero sumulat siya sa buhanginan. At ano ang kanyang sinulat sa buhanginan? Sa araw na ito, nawalan ako ng best friend. Pero patuloy pa rin silang naglakad. At sa kanilang paglalakad, nakita silang na isang tubig na pwede silang maligo. At naligo ang 2 magkaibigan na ito. At sa kanilang pagligo, hindi napansin na isa na may malalim na parte, muntikan siyang malunod. At sa kanyang pagkalunod, yung kaibigan niyang sinampal niya ang sumagip sa kanya. At sa kanyang pagsagip, pagkatapos niyang sagipin, sumulat siya sa bato. At ang isinulat niya sa bato, sa araw na ito, nanumbalik muli ang aming pagkakaibigan. Nagtanong ulit yung best friend, sabi niya, nung nag-away tayo kanina, sinulat mo sa buhanginan. Pero nung nag-away tayo, nung nagbati tayo sa pamagitan ng pagsalba mo sa akin, nung ako'y nalulunod, bakit sinulat mo sa batuhan? Sabi nung kaibigan niya, di ba kapag sinulat mo sa buhanginan, kapag hinangin, nabubura. Pero kapag sinulat mo sa bato, kahit ano, hindi yan matatanggal. Mga kapatid, meron tayong kasabihan sa Pilipina, itaga mo sa bato. Pero aminin po natin, kapag binabanggit po natin ang mga salitang itaga mo sa bato, tuwing kailan po natin ito nababanggit? Kapag oras na tayo ay puno ng galit. Di ba sinasabi natin yan, itaga mo sa bato, bukas,
luluhod ng mga tala. Bukas, babangon ako at dudurugin ka. Pero mga kapatid, si Jesus sa pamamagitan ng babae, yumuko at sumulat sa lupa. At marahil walang nakaalam kung anong sinulat ng Panginoon. Dahil hinangin at nawala ito. Sa madaling salita mga kapatid, hindi inuukit ng Diyos ang ating mga pagkukulang at pagkakasala. Ano ang inuukit ng Diyos sa kanyang puso? Yung kabutihan at gandahang loob na patuloy nating ipinagkakaloob sa Kanya. Sana ganun din tayo mga kapatid. Kung tayo ay pinapatawad ng Diyos, dapat marunong din tayong magpatawad. Kung tayo ay kinakaawaan ng Diyos, dapat marunong din tayo maging maawain sa ating kapwa. Tandaan mo mga kapatid, makasalanan ka, may kakulangan ka, may kahinaan ka, pero minamahal ka ng Diyos. Pinapatawad ka ng Diyos. At kung ikaw ay pinapatawad ng Diyos at minamahal ng Diyos, mahalin din natin pabalik ang Diyos. Mahalin din natin pabalik si Jesus. Nung tinanong ni Jesus ang babae, nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Anong tugon ng babae? Wala po, Ginoo. Pero napakaganda ng tugon ng Panginoon. Sabi ni Jesus sa kanya, hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at wag nang magkasala. Mga kapatid, ngayong ika-5 linggo sa panahon ng Kwaresma, ang tinig ng mahal na pong Jesus Nazareno para sa ating lahat. Humayo tayo dahil hindi rin tayo parurusahan ng Diyos. Humayo tayo at wag nang magkasala. Amen.